Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para makapaghatid po ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magagandang mensahe sa buhay. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa namang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Sumapit ang araw ng linggo. Abala ang lahat sa pagluluto para sa taunang reunion sa malawak na bakuran ng bahay ni Tia Maria. Puno ng tawanan at masayang nagkukwentuhan ng mga magkakamag-anak. Dinig na dinig ang malakas na tugtog ng videoke habang amoy ang usok ng inihaw na bangos at barbecue. Tumatawid naman ang mga bata sa pagitan ng mga silang gawa sa monoblock na nakapaikot na sa silong ng isang tolda. Dumating si Joshua sakay ng bago niyang SUV na makintab at bagong-bago. Pagbaba niya ay nakita siya ng lahat na mapormang maporma. Nakasuot siya ng mamahaling damit. Samantala nag-aayos ng mesa sina Glyza at Lorena. Nang makita nila ang pinsan, agad nilang itinigil ang kanilang ginagawa. Lahat ng paningin ay na kay Joshua. Lahat sila ay nakangiti. Agad na nagtakbuhan ang mga pinsan palapit sa kanya at iba pa nilang kamag-anak dahil matagal nilang hindi nakasama ang binata mula na magpunta ito sa Maynila. Kuya! Mabuti naman at dumating ka. Hindi namin inaasahan ang pagdating mo Akala namin i-injurin mo kami. Medyo maluwag kasi ang schedule ko ngayon eh. Saka nakakuha ako ng leave for 5 days. Bago ako mamasyal sa Vietnam at Thailand, dumaan na muna ako rito saglit. Wow! Vietnam at Thailand? Siyempre. Ang sosyal mo naman ngayon, Kas. Pabaka-bakasyon ka na lang sa ibang bansa, Ibang level ka na talaga. Tsaka mukhang bago tong sasakyan mo, Ang ganda. Oo. Ang kintab. Uy, huwag mo hawakan. Baka magasgasan yan eh. Magaspang pa naman yung kamay mo. Ay, grabe ka naman. Hindi. Totoo nga. Kaka-release lang yan kahapon kaya talagang bagong-bago pa. Isang gasgas lang yan. Nako, 1,000 ang alaga, ha? Ay, ganun ba? Sige, hindi ko nahahawakan. Pasensya ka na. Nako, nandito na pala ang VIP natin. Oy, Joshua, pamangkin ko. Ay, ang tagal nating hindi nagkita. Nabalitaan ko umasenso ka na ng sobra sa Maynila, ha? Halika rito, pasok ka muna. Huwag kang magbilad sa araw dyan at baka mangitim ka. Salamat po, Tia. Kumusta ka naman? Okay lang po. Medyo nabiso lang po ng konti. Kabi-kabila po kasi ang mga meetings at talagang sub-sub sa trabaho lately para makakuha ng bagong promotion. Hoy, ang sipag mo naman talaga. Nakaka-proud ka. Naman. Halika, umupo ka rito sa unahan. Sige po. Kumuha kayo ng electric fan at itutok ninyo kay Joshua. Mainit dito sa labas. Guys, kumuha ka nga ng malamig na soft drinks. Apa! Salamat, Tia. Talagang di ka pa rin nagbabago. Maasikaso at mabait ka pa rin. Walang anuman. Kumain ka na ba? Paghahanda kita ng pagkain o kaya ng merienda. Anong gusto mo? Nako, wag na po. At kumain po ako kanina sa mamahaling resto. Wag na ho kayo mag-abala. Sige. Mabuti na lang at may electric fan. Hindi na rin kasi talaga ako sanay sa ganitong init ng araw eh. Sa kondo ko kasi, naka-centralized aircon ako. Tapos yung bago kong sasakyan, malamig din. Naiintindihan ko, anak. Ganyan talaga kapag mayaman na. Ay siya, maupo ka na muna, Rian. Ay, ang gwapo-gwapo mo na. Lalong kumihinis ang balat mo. Ibang-iba ka na talaga ngayon. Dati, nagtatatakbo ka lang rito sa bakuran natin. Syempre naman po. Kailangan presentable lagi. Sa trabaho ko, forma at itsura ang unang tinitingnan ng tao. Kung gusgusin ako, walang maniniwala sa mga binibenta ko. Investment ko tong sarili ko, Tia.
Ganun ba? Ay, ayos pala ano. Ay, siya nga pala. Mm. Andyan ang kuya. Ha? Hindi mo ba siya pupuntahan? Mamaya na lang po. Magpapahinga lang ako sandali. Siya, iwan na muna kita ha. May niluluto pa ako dun eh. Glyza, halika na muna rito. Samahan mo muna itong pinsan mo. Makipagkwentuhan ka sa kanya at baka nababagot na. Pagkalis ni Tia Maria, ay lumapit si Glyza sa pwesto at umupo sa bakanting monoblock malapit kay Joshua. Wala siyang masabi kahit isang salita. Tahimik lamang siya at panay ang dudot sa screen ng kanyang cellphone. Napatingin si Joshua sa pinsan. Pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Napadako ang mga mata niya sa hawak nitong gadget. Napangisi siya nang makitang luma at mumurahing cellphone ang gamit ng pinsan. Pasadyang dumukot siya sa bulsa. Inilabas niya ang kanyang sariling cellphone. Isang mamahaling brand ang gamit niya. Yung pinakabagong labas sa merkado. Itinapat niya ito sa kanyang tenga at nagkunwaring may kausap sa kabilang linya. Nilakasan pa niya ang kanyang boses para siguradong marinig ng pinsan. Napansin ni Joshua na napatigil sa pagpindot si Glyza. Naiangat ng babae ang ulo niya at napako ang tingin sa mamahaling cellphone. Nang makita ni Joshua na nakuha niya ang atensyon ng pinsan, alihim siyang napangiti. At kunwari tinapos na niya ang tawag. Pabibong ibinulusan niya ang cellphone. Nang maitago niya ito, muling napayuko si Glyza at nagpatuloy na lang ulit sa pagsa-cellphone. Pasensya ka na. Dami tumatawag eh. Alam mo na, puro business matters. Siya nga pala, nakita ko yung phone mo ah. Hindi mo pa ba papalitan yan? Mukhang luma na at basag-basag na yung screen, no? Ha? Gusto mo, ibigay ko sa iyo yung luma kong phone? Kaya lang, naiiwan ko eh. Sige, sa sunod na balik ko dito, bibigay ko sa iyo. Ay, wag na, pinsan. Hmm? Okay pa naman to eh. Nakakatawag at nakaka-text pa naman ako. Sa bagay, pang-text at tawag lang naman talagang kailangan mo dito sa probinsya. Wala rin naman kasing mabilis na internet dito. Alam mo sa Maynila kasi, lalo na sa trabaho ko, kailangan laging updated. Kapag ganyang luma ang gamit, naku, mapag-iiwanan ka talaga. Okay. Wow, tipid mo sumagot ah. Wala kang ganang kausap ako? Hindi naman. We, nagtatampo ka no? Nagtatampo ka nung sabihin kong magaspang ang kamay mo, no? Hindi Ka nang magkaila. Kilala kita simula pa nung bata tayo. Kapag ganyan na yung attitude mo, may something na sa'yo. Oo na. Medyo nakaka-offend lang ng konti pero ayos lang. Wala namang kaso sa akin yun. Mabuti naman. Sa bagay, nagsasabi lang naman ako ng totoo, di ba? Hindi ka ba naglalagay ng lotion sa kamay mo? Dapat hindi mo pinababayaan na ganyan. Masyadong halata yung hirap mo sa buhay. Ano ba kasing ginagawa mo ngayon? Tinutulungan ko si nanay. Nagtitinda kami ng gulay dyan sa palengke araw-araw. Nagtitinda ka ng gulay. Tindera ka lang? Bakit mo naman hinayaan na ganun? Barya-barya lang ang kita mo niyan. Okay lang. Marangal naman ang trabahong to, Joshua. Nakakakain naman kami ng pamilya ko 3 beses isang araw. Tsaka hindi naman kami ganun kinakapos. Kahit na. Sa ganyang hanap buhay, walang asenso. Kaya pala, hindi na ako magtataka kung bakit hanggang ngayon, yung bahay nyo dati ganun pa din. Ayaw talaga ipabago ni nanay yan. Kung gusto raw namin ng mas magandang bahay, magpatayo na lang daw kami ng sarili namin. Ayaw niyang iparenovate Magpapatayo ng sariling bahay? Sa pagtitinda ng gulay? Naku Glyza, aabutin ka ng maraming dekada bago ka makapagpatayo ng sarili mong bahay. Hindi ka makakaipon sa barya-baryang kinikita mo. May ipon naman ako kahit papano, no? Tsaka unti-unti naman ang plano ko. Hindi naman kami nagmamadali. Ang mahalaga, tahimik ang buhay namin at wala kaming inaapakang ibang tao. Sus! Linya yan ng mga taong walang pera. Real talk lang tayo Sa panahon ngayon, pera ang nagpapatakbo ng lahat ng bagay. O tignan mo ako,
Nabibili ko lahat ng gusto ko. Eh di maganda. Talaga. Pero ano kaya kung sumama ka sa akin sa Maynila? Ipasok kitang clerk. Minimum wage yun. Mas malaki pa sigurong kikitain mo dun kaysa sa pagbebenta mo ng gulay. Salamat sa alok mo pero hindi ko kailangan ng bagong trabaho. Bakit? Eh, kailangan kasi ako ni nanay sa pwesto namin sa palengke. Hindi ko siya pwedeng iwan. Bahala ka. Alam mo, kaya walang asenso sa mga taga rito sa atin eh. Masyadong makikitid ang utak nyo. Ayaw nyong sumubok ng ibang bagay para gumanda ang buhay nyo. Maganda naman ang buhay namin dito ah. Oo, simple lang, pero masaya kami. Mas masaya kapag marami kang pera. Kaya kung gusto mo, pwede kitang tulungan. Sumama ka sa akin. Tutulungan kitang umangat. Oh. Hindi ako pwede sa mga ganyang trabaho eh. Iba ka kasi, Joshua. Nakapag-aral ka, may diploma. Eh ako, hindi naman ako nakapagtapos ng kolehiyo. Hanggang second year lang ako. Alam mo naman ang nangyari sa akin, hindi ba? Ikaw kasi. Matalino ka pa naman sana. Sinayang mong pag-aaral mo. Kung di ka nagpabuntis, edi ayos ka sana ngayon. Sayang ang buhay mo. Uy, anong sayang? Hindi ah. Oo, may mga pagkakamali ako dati. Pero binubuhay ko naman ng maayos ang anak ko eh. Masaya ako sa kung anong buhay meron ako ngayon. Masaya ka? Niloloko mo lang ang sarili mo. Natigil sa pagsasalita si Joshua nang mapansin ang paparating na si Loren. Agad na bumaba ang paningin niya sa nakaumbok na tiyan ng pinsan. Umalakhak ng malakas si Joshua at umiling-iling. Sabay giit kay Glyza na isa na naman itong patunay ng mga nasayang na buhay sa kanilang pamilya. Walang prenong kinutya ng binata si Loren. Tahasan niyang ipinamukha dito na wala din siyang kwenta tulad ng kanyang ating si Glyza. Hindi nakasagot ang magkapatid sa mga masasakit na salitang ibinato sa kanila. Si Loren, umiwas na lamang siya ng tingin kay Joshua. Dahan-dahang yumuko at hinaplos ang kanyang tiyan. Lalo pang lumakas ang mapang-asar na tawa ni Joshua habang patuloy na minamalit ang mga pinsang itinuturing niyang walang narating sa buhay. Walang habas niyang hinusgahan ng mga kamag-anak at tinawag silang irresponsableng pabigat na dahilan ng hindi pag-asenso ng kanilang angkana. Nagyabang pa ng husto ang binata at idiniin na paniguradong sa kanya rin lalapit at manghihingi ng pera si Loren kapag nanganak na, tulad noong nanganak si Glyza at hindi na nabayaran. Grabe. Idol mo din talaga tong ate mo eh, no? Nagpabuntis ka din na maaga? Ilang taong ka na ba? 20? 22? Diyos ko naman. Akala ko pa naman ikaw na ang mag-aahon ng pamilya nyo sa kahirapan. Joshua, tama na. Wala ka ring asawa, no? Sino bang tatay niyan? Isang tambay, tricycle driver o construction worker? Ganyan talaga kayo eh, no? Kung sino na lang makita, patol agad. Ang liliit ng utak nyo pagdating sa pag-aasawa. Pwede bang itigil mo na yung bibig mo? Oo, sandali. Ikaw magalit. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Naaawa ko kay Tia Maria. Nagpakahirap siya ng gusto para sa inyo. Tapos ganyan lang ang igaganti nyo sa kanya? Tama na yan sabi! Sumusobra ka na! Nung ako yung hinuhusgahan mo, okay lang. Pero itong si Loren, hindi mo alam ang buong kwento kung bakit siya nabuntis. Kaya huwag ka magsalita ng ganyan. Respetuhin mo naman kami sa pamamahay namin. Sandali. Chill lang. Masyado namang mainit ang ulo mo eh. Eh ang yabang-yabang mo eh. Hindi naman ako nagyayabang. Real talk lang naman yun eh. Gusto ko lang sabihin yung mga salita na dapat yung marinig para ma-realize nyo yung mga mali nyo. Saka kung ano ang kulang sa buhay nyo. Ay, teka. Ano bang nangyayari sa inyo, ha? Nag-aaway ba kayo? Naaway po nila ako, tiya. Kinakausap ko naman sila na maayos. Alam nyo, tama na yan. Reunion natin ngayon. At ang reunion, ang ibig sabihin yan, pagbubuklod ng pamilya. Hindi pagkakawatak-watak. Kaya nga. O siya, pinapatawag ka pala ng tatay mo. Ha? Puntahan mo daw sa loob at may mahalaga siyang sasabihin sa'yo. Sige po. Pagkalis ni Joshua,
Naiwan ng magkapatid na baka sa matinding inis at pagkadismaya sa kanilang mukha. Walang kibo si Glyza. Tinabihan niya mangyak-ngyak na si Loren at marahang hinaplos ang likod para pakalmahin. Nakakuyom ang mga kamao niya dahil sa ginawang pambabastos ng mayabang nilang pinsan, pero pinili na lamang nilang manahimik para wag nang lumaki ang gulo sa mismong araw ng kanilang reunion. Samantala, dumiretso si Joshua sa loob ng bahay ni Tia Maria. Pagpasok niya sa maliit na sala, naabutan niya ang kanyang tatay na si Mang Cardo na tahimik na nakaupo sa sofa. Agad na tumayo ang matanda nang makita ang anak at agad na lumapit. Handa na sanang iabot ng matanda ang kanyang kamay, pero hindi man lamang nagmano ang binata. Nilagpasan niya ang sariling ama. Dumiretso siya sa sofa at binuksan ang kanyang cellphone. Ipinag-cruise pa niya ang kanyang binti at sinadyang pinagsalubong ang kanyang mga kilay. Nagkunwari siyang may binabasang mahalagang mensahe. Napabuntong hininga na lamang si Mang Cardo. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng sala. Bakas ang lungkot at matinding pagkadismaya sa lantarang kawalan ng respeto ng sariling anak. Sa kabila nito, panay pa rin ang pindot ni Joshua sa kanyang cellphone at hindi man lamang nag-abala na mag-angat ng tingin sa matanda. Joshua, anak, mag-usap tayo sandali. Sandali lang ito. Anak, pansinin mo naman ang tatay mo. Kahit saglit lang. Ano ba yun, Tay? Di mo ba nakikitang busy ako? May kachat akong kliyente. Importante itong binabasa ko. Ay, ganun ba? Ay, sige, mamaya na lang. Ano ba kasi yun? Bakit mo ako pinatawag dito sa loob? Pasensya ka na sa abala, anak, ha? Alam ko naman pagod ka sa biyahe at madami ka pang trabaho. Kaso, ano kasi may hihilingin sana ako sa'yo. Ano nga? Diretsahin mo na ako. Dami mong paligoy-ligoy Kasi anak, manghihingi sana ako ng pera. Yun. Kahit magkano lang. Kasi kailangan nating mag-ambag dito sa reunion. Ambag? Bakit may paambag? Hindi ba't si Tia ang may sagot dapat ng lahat ng to? Siya ang venue ngayong taon. Bakit may ambagan ngayon? Wala sa usapan natin yan, ha? Ay, kasi anak, Ano? ako naman ang nangako sa Tia Maria mo. Sinabi ko sa kanya kaninang umaga na magbibigay ako ng kaunting tulong pinansyal sa mga ginastos niya sa handaan na ito. Ay, nahihiya naman ako kung wala man lang akong maitulong kahit pambili man lang sana ng inumin, yelo, at ilang panghimagas. Tayo naman. Bakit ka naman nagbobuluntaryo? Wala ka naman palang pera. Anak naman kasi... Ikaw ang nangako. Ikaw ang gusto magpabida. Tapos sa akin ka manghihingi? Nag-iisip ba kayo? Hindi naman pagpapabida yun. Ano yun? Kundi gusto ko lang makatulong at makisama ng maayos sa mga kamag-anak natin. Ayun. Gusto nyo lang magyabang. Hindi ganun, anak. Kapatid ko ang Tia Maria mo. Naisip ko lang naman na pwede natin siyang abutan ng pera. Kahit magkano lang sana. Kahit anong maiabot natin, malaking tulong na yun. Kahit magkano? Hindi pwede, Tay. Kung magbibigay ako ng barya sa kapatid mo, baka may masama pa silang masabi. Mayaman ang tingin nila sa akin. Kapag nalaman nilang kakaunti ang ibinigay ko, pag-uusapan nila ako. Patawagin akong kuripot at kung ano-ano pa. Ay, di dagdagan mo na lang. Ayoko. Pasensya ka na, Tay. Huwag na lang tayo magbigay. Kunwari, hindi ko na lang alam. Yun. Anak naman, sige na please. Nakakahiya sa Tia Maria mo . Ako na mismo nagsabi kanina na may iaabot ako bago matapos ang reunion natin. Inaasahan niya yun. At bakit naman nakakahiya, Tay? Nung sa ating ginawa ang venue ng reunion 6 na taon na nakakalipas, nanghingi pa tayo sa kanila?
Nagboluntaryo ba silang mag-ambag kahit piso para sa karne at alak na binili natin noon? Di ba wala? Wala silang inabot. Lahat sila dumating dun sa bahay natin para lumamon lang. Ay, Oh, sige na. Hayaan mo na. Kung ayaw mong magbigay, wala naman akong magagawa eh. yan. Mangungonsensya na naman kayo. Wala kang makukuha sa akin kahit isang 5 duling. Pasensya na lang. Muling dinampot ni Joshua ang kanyang cellphone. Ibinukas niya muli ang screen at itinuon ang buong atensyon doon. Tahasang binaliwala ang presensya at damdamin ng kanyang ama. Natahimik naman si Mang Cardo. Napayuko na lamang siya habang matindi ang lungkot na bumalot sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinigilan ng mga luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. Tumalikod siya at mabagal na naglakad palabas ng sala. Bit-bit ang labis na kahihiyan at sakit sa puso dahil sa lantarang pagbabaliwala sa kanya ng sarili niyang anak. Lumabas ulit si Joshua sa bakuran at nagpatuloy ang reunion. Siya ang naging bida sa buong maghapon. Imbis na makipagkwentuhan ng maayos, ginawa niyang stage ang event para i-flex ang lahat ng na-achieve niya sa buhay. At hindi pa doon nagtapos. Nagkaroon din siya ng mahabang speech na puro kayabangan ang sinasabi. At ang pinakatumatak sa lahat ng mga kamag-anak niya ay yung paulit-ulit niyang linya na not to brag but to inspire. Bago niya ibinida muli ang kanyang 500,000 na bonus. At siyang naging center of attraction hanggang matapos ang selebrasyon. Samantala, pagsapit ng gabi, habang nagliligpit sila ng mga gamit, agad na nagbukas ng usapan si Glyza. Isinumbong niya sa ina ang lahat ng mga masasakit na salitang sinabi ni Joshua, lalo na kay Loren. Nay, kung hindi lang reunion kanina, talagang masasapak ko yung mayabang mong pamangkin eh. Huwag mo nang pinapansin yun. Yung kayabangan niya, natural na sa kanya yun. Para namang hindi ka pasanay. Hindi po talaga ako masasanay. Paano? Lalong naging mayabang nung naging mayaman na. Akala mo anak ng bilyonaryo ang loko. Huwag mong insultuhin ang pinsan mo. Hindi magandang asal yan, anak. Ay, bakit Nay? Kapag siya ang nangiinsulto, bawal? At kapag kami naman ang iniinsulto niya, okay lang? Bakit mo naman nasabi yan? May ginawa ba siya sa'yo? May nasabi ba siyang hindi maganda? Madami, Nay. Pero ayos lang sa akin yun. Ang pinuputok ng butsi ko lang, pati si Loren, pinagsalitaan niya ng kung ano-ano. Na kesyo idolo daw ako ni Loren na nagpabuntis ng kung kani-kanino. Sinabi niya yun? Opo, Inay. Tapos sabi pa niya, pabigat daw kami sa inyo. Wala daw kaming asenso. Napakayabang. Naku, nakakagigil. Oo, anong sabi ni Loren? Wala po. Nakalimutan niyo na ba? Nung may nangyari sa kanya hindi na siya nakapagsalita dahil sa trauma. Pero umiiyak siya. Alam kong nasaktan siya sa pinagsasabi ni Joshua na yon. Sana hindi na lang umattend. Akala ko naman, mayabang lang siya. Pero bastos din pala. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Ay, sinabi niyo pa, Inay. At saka sabi pa niya, maliit daw ang utak namin pagdating sa pag-aasawa. Hindi na raw kami naawa sa'yo. Walang hiya. Wala siyang alam sa mga pinagdaanan ng kapatid mo. Eksakto, Inay. Wala siyang alam. Hindi niya alam na biktima ng rape si Loren. Hindi niya alam kung gaano kahirap tanggapin para sa isang babae na mabuntis ka ng taong gumahasa sa'yo. Tama ka. Alam niyo ba, gusto ko talaga siyang sampalin kanina eh. At isigaw sa mukha niya na hindi ginusto ni Loren ang nangyari sa kanya. Kawawang Loren. Ngayon naiintindihan ko na kung anong nararamdaman mo. Walang ina at walang kapatid na hindi masasaktan sa mga salitang binitawan niya. Dapat talaga sinapak ko na eh. Para mabigyan ng leksyon, hindi ba? Ang tagal. Halos 6 na buwan siyang nagkaroon ng depression. Araw-araw umiiyak, nagkukulong sa kwarto. Nawala na ng ganang mabuhay. Imagine, hirap na hirap tayong amuin siya at ipakita sa kanya na hindi pa katapusan ng mundo para sa kanya.
Tapos, Alam ko, anak. Alam kong sakripisyo nating dalawa. kaya nga sobrang lungkot ko eh. Kasi medyo maayos na siya eh. Nakita ko na siyang ngumiti, inay. Lumabas na siya ng kwarto niya. Alam niyo yun, gusto ko sana puro good vibes lang para makabalik siya. Tapos sisirain lang lahat ng pamangkin kung walang preno ang bibig. Eksakto, inay. Sa isang saglit, ayun, nagmumukmuk na naman sa loob ng kwarto. Ay nako, Hayaan mo na, Glyza. Hinga ka na malalim, anak. Pabayaan mo ng pinsan mo na yon. pero sobra naman eh. Wala siyang karapatang husgahan kami. Alam mo ang pinsan mo na yon. Wala naman talagang may pagyayabang. Puro salita lang ang alam nun. Yung yaman na pinagmamalaki niya. Wala yun. Hindi yun totoo. Nay? Hindi nga. Uy, hindi ko alam chismis yan Walang inililihim sa akin ng kapatid ko. Alam kong lahat ng nangyayari sa anak niya. Kung mayaman yun, bakit 2,000 lang ang ibinibigay niyang alawan sa tatay niya? At ito pa, ni hindi nag-ambag para sa handaan. Ang kapal nga. Hayaan mo, ako ang bahalang magbigay ng leksyon sa kanya. Talaga, inay? Anong gagawin niyo sa kanya? Basta, huwag mo nang alalahanin si Joshua. Ang asikasuhin mo kung paano natin masusuportahan ang kapatid mo sa pinagdadaanan niya mula sa masamang karanasan niya. Ako lang tatapos ang pagliligpit dito, anak. Sige na. Sabi mo kay Loren, nandito lang tayo palagi sa kanya, ha? Hindi natin siya pababayaan. Totoo ang sinabi ni Tia Maria. Isang malaking ilusyon lamang ang buhay ni Joshua sa Maynila. Minimum wage earner lamang talaga siya at sobrang tipid sa araw-araw para lamang makaporma. Totoo may mga side hustle siya at kumikita ng komisyon sa pagbebenta ng mga kondo. Pero hindi yun sapat para sabihin na mayaman na siya at may narating na sa buhay. Ang totoo, hindi siya nakatira sa sariling unit sa BGC. Umuupa lamang siya bilang bed space sa isang masikip at mainit na apartment. At yung kotse na dala niya, nirentahan lamang niya sa isang kaibigan. Isang hapon nasa loob ng isang mall si Joshua, kasama ang kaibigan at katrabaho niyang si Mark. Papunta sana sila sa isang stall ng damit. Pero paghugot niya ng wallet, bigla na lamang siyang nahilo ng matindi. Napakapit siya ng mahigpit sa braso ni Mark bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Paggising niya ay nasa apartment na siya. Ano nangyari? Mark? Bakit nandito na ako sa kwarto? Ay, salamat naman. Gising ka na rin. Kanina pa ako kinakabahan sa'yo, Brad eh. Huh? Bigla ka na lang kasing natumba kanina dun sa mall. Buti na lang nahawakan kita agad sa balikat bago tuluyang bumagsak yung ulo mo sa sahig. Talaga? Natatandaan ko, umiko talaga ang paningin ko eh. Ayun na nga. O, kumusta ka na ba? Nahihilo ka pa rin ba? Hindi naman na. Kaya lang, masakit ang ulo ko. Sobrang bigat. Baka naman bumagsak na yung sugar mo kaya ka nahilo. Okay naman na ako eh. Gastos lang ang pagpapa-ospital. Alam mo namang higpitan ng sinturon ngayon. Di sa bagay. Pero di ba, health is wealth. Nahilo ka kaya, dapat alam mo din kung ano naging sanhi ng pagkahilo mo. Mabuti pa, ibili mo na lang ako ng gamot. Pakuha nga ng wallet ko dyan sa bag. Dito ba? Oo, yan nga. Pasuyo na lang. Ito. Nakuha ko na. Pero, teka lang. Sigurado ka bang okay ka na? Oo nga. Muna akong piliti magpa-ospital. Pagod lang siguro to. Alam mo na, ilang araw din kasi akong nagpupuyat sa kaka-sideline natin eh. Kulang ako sa tulog at madalas pa akong lumiban sa pagkain para lang makatipid. Kaya nga eh. Yan yung palagi ko sinasabi sa'yo noon. Oy, ito na yung wallet mo. Salamat. Mabuti mo tong pera pambili ng... Aray! Ha? Oh, Aray ko! ano yun? Bakit? Aray! Anong nangyari? Ba't bigla kang umaray?
tong daliri ko. Ha? Naninigas. Paanong naninigas? Baka namulikat lang yan. I-stretch mo nga ng maayos. Hindi ko maibukay. Ha? Hindi ko talaga maigalaw. Oo. Masakit pare. Aray! Oo. Hala, oo nga. Ba't ganyan? Nakabaloktot na yung mga daliri mo. Diyos ko, ano to? Bakit ba ako nagkakaganito? Uy, Brad, mais ka nga. Nakakabahan na ako sa'yo eh. Kung biro yan, huwag ka magbibiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Aray ko. Oo, Yung sakit na oo. maabot na sa braso ko. Saka parang may tumutusok-tusok. Alam, baka naman sign na ng stroke yan ha. Naku, sandali lang. Huwag ka masyadong gagalaw dyan. Tatawag ako ng ambulansya ngayon din. Pero, Huwag ka nang kumontra at baka mamatay ka. Konsensya ko pa. Sandali lang. Dinala kagad ng ambulansya si Joshua sa ospital. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsusuri ng doktor, walang nakitang anumang abnormalidad sa kanyang katawan. Ayon sa doktor, dulot lamang ito ng matinding anxiety at pagod. Binigyan siya ng gamot at makalipas ang ilang oras, bumalik sa normal ang kanyang mga kamay. Ngunit nung magbabayad na sila ng billing sa cashier, dumukot si Joshua ng pera sa kanyang wallet. Biglang bumalik ang matinding sakit sa kanyang mga kamay. Nanigas ng husto ang dalawa niyang kamay mula braso hanggang sa mga daliri. Hindi na niya may baluktot ang kanyang mga siko at hindi na rin may buklat ang kanyang mga palad. Ilang araw siyang na-confine sa ospital dahil sa kanyang kalagayan. Dahil dito, agad na lumuwas sa Maynila ang kanyang tatay at si Tia Maria para alagaan siya. Walang magawa mga gamot ng ospital, kaya nagdesisyon na lamang silang iuwi si Joshua sa probinsya. Inalagaan siya ng gusto ng kanyang Tia Maria at mga pinsan hanggang sa unti-unti na siyang umayos. Glyza, salamat ha. Saan? Sa pagpapakain sa'yo ng lugaw araw-araw? Pasensya ka na ha. Ito lang ang maipapakain namin sa'yo eh. Hindi lang dyan. Kundi sa lahat ng ginawa nyo ni Loren. Binantayan nyo ako at inalagaan. Lalo ka na. Kahit na napakasama ng ugali ko. Ano ka ba? Wala yun. Hindi ka naman ibang tao sa amin eh. Magpipinsan tayo. At ang magkakamag-anak dapat nagdadamayan sa oras ng kagipitan. Yun na nga eh. Dinamayan nyo ako sa kagipitan pero ako naman tong sobrang damot nung hinihingan ako ni tatay ng ambag para sa reunion. Ayos lang yun. Huwag mo nang isipin ng tapos na. Tsaka naiintindihan ka naman namin eh. Alam na namin kung ano talaga ang tunay na kalagayan mo. Kakahiya. Alam nyo na pala. Hindi naman dapat ikahiya ang simpleng pamumuhay eh. Oo, maliit nga ang sahod mo. Ako din maliit ang kita ko, no? Pero hindi naman yun na estado natin sa buhay ang magdidikta kung sino tayo bilang tao. Huwag mong sukatin ang sarili mo sa pera, Joshua. Ngayon ko lang na-realize na yan talaga ang tama, Glyza. Nahihiya talaga ako sa inyo. Lalo na kay Loren. Kasi hindi na nga lang ako mayabang. Sobrang mapanlait pa. Tapos na nga sabi yun eh. Ang mahalaga natuto ka. Speaking of Loren, gusto ko palang malaman mo na biktima siya ng rape. Ano? Ni-rape siya? Oo. Nangyari yun nung gabi na umuwi siya galing sa part-time job niya sa bayan. Hinarang siya sa madilim na iskinita. Tinakot siya at pinagbantaan ang buhay niya. Nalaman na lang namin ni nanay nung napansin naming lumalaki ng tiyan niya. Diyos ko. Sama akong tao. Pinagsalitaan ko siya ng masasakit. Sinabihan ko pa siyang pabigat na nagpabuntis siya na maaga. Ang bobo ko talaga. Ang dali kong manghusga. Wala naman pala akong alam sa pinagdadaanan niya. Sobrang sakit para sa kanya yung mga sinabi mo. Pero pinaliwanag ko sa kanya na wag na lang intindihin ang mga sinabi mo. Dahil hindi mo nga alam ang totoong nangyari. Grabe. Sama ako talaga. Nasaan ba siya?
Gusto ko sanang humingi ng sorry sa kanya. Tingin mo, mapapatawad pa niya ako? Oo naman, Joshua. Mabait si Loren. Basta ipakita mo lang na totoo ka sa paghingi mo ng tawad. Salamat. Kaya mo, babawi talaga ako sa kanya. Magpapakakuya na ako sa inyong dalawa. Kapag gumaling ako, tutulungan ko kayo. Hindi na mauulit ang lahat ng masasamang ginawa ko. Mabuti naman kung ganon. Teka, Liza, naigagalaw ko na ang mga braso ko, oh. Hala? Oo nga, no? Diba? Ay, sandali Tatawagin ko ang tatay mo. Tuwang-tuwang dalawa nang makita ang magandang senyales na yon. Mabilis na tumakbo palabas ng bahay si Glyza para tawagin ang tatay ni Joshua. Samantala sa isang sulok ng bahay, nakasilip si Tia Maria. Narinig niya ang bawat salita at ang tapat na pagsisisi ni Joshua sa mga nagawang kasalanan. Nakita niya sa sariling mga mata kung paano tuluyang bumagsak ang ego ng kanyang pamangkin at kung paano nito tinanggap ang sariling pagkakamali. Tahimik na naglakad ang matanda patungo sa kanyang sariling kwarto at isinara ang pinto. Umupo siya sa sahig at kinuha ang isang maliit na itim na baul mula sa ilalim ng kanyang kama. Binuksan niya ito at inilabas ang isang manikang basahan. Dahan-dahan at maingat niyang inalis ang mga karayom na nakabaon sa braso at mga daliri ng manika. Sa pagtanggal ng huling karayom, unti-unting nakaramdam ng ginhawa si Joshua hanggang sa tuluyang naibukan ito ang kanyang mga kamay. Sa huli, pinatunayan ng karanasan niya na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng pera, sa magarang sasakyan o sa mga mamahaling gamit. Nakikita ito sa kababaang loob, pag-amin sa pagkakamali at sa kakayahang umunawa at magmalasakit sa pamilya sa oras ng matinding pangangailangan. At natutunan din ni Joshua na ang tunay na halaga ng pera ay nakikita sa paggamit nito upang makatulong sa kapwa at hindi upang manlait at manakit ng ibang tao. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo kina Sir Lawrence, Miss Eds, Yang, Rhoda, Lydia, Rachel, Trixie, Ann, Crystal, Kuya Boy, and Maricel Cordero from Caloocan City. Belated happy birthday kay Evelyn Abong Carbakil. Birthday niya po kahapon, August 22. Belated happy birthday, Evelyn. Hi kay Romuel ng Nueva Vizcaya. Shout out kay Josephine Humacchio at ganoon din po sa lahat ng mga anak nyo. Kamusta po kayong lahat dyan? Hi kay Ambelen Vergara. Shout out kay na Kuya Roel, Ate Myra at Myrel Jam ng Amira Boxes Handicrafts. Hi kay Miss Vampay. Shout out kay na Rufi Maruyama at sa anak niyang si Maki at syempre kay Lisa Takada from Japan. Kumusta na rin po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Japan? Mabuhay po kayo. Hi kay Lens Aviso from Cainta Rizal. Hi kay Jenny Aspuerta ng Quezon City. Shout out kay na Elsie, Raya, Pampam, Fatima, Laika, Patricia, Pauline, Rebecca, and Paul from Pangasinan, and Helen Fernandez from Cainta Rizal. Shout out kay Myla Espiritu at syempre kay Nanay Liling. God bless po sa inyo. Shout out kay Fe Kapulong at sa lahat po ng Pinoy sa Singapore. Mabuhay po kayo. Hi kay Senon Kayabyab ng San Isidro, San Marcelino, Zambales. Shout out kay Princess Rian and Precious Raya. Shout out kay Kay Romero Mata at kay Mamang Karina Chakarot na lagi pong nakikinig sa atin habang nasa night duty siya sa work sa South Korea. Binabati ko na rin po ang lahat ng kababayan natin dyan sa South Korea. Mabuhay po kayo. Shout out kay Benny Ocampo from Tagaytay City. Hi kay Elizabeth Dunca from Texas, USA. Shout out kay Aus Elias from Saudi Arabia.
Hi kay Angelita Garcia from Saudi Arabia. Binabati ko na rin po ang lahat ng mga kababayan natin dyan sa Saudi Arabia. Mabuhay po kayo. Shout out kina Alex, Diego, Cheryl, Sandra, Porferio, Ronald. Greetings coming from Annalyn Alito from Saudi Arabia. Hi kay Elizabeth Hardenil from Kawaguchi, Japan. Binabati ko na rin po ang lahat ng mga kababayan natin dyan sa Japan. Mabuhay po kayo. Hi kay Jackie Mendoza from Riyadh. Shout out kay Celine Gidaya at lahat po ng mga kababayan natin dyan sa Kuwait. Mabuhay po kayo. Shout out kay Maming. Greetings coming from Cowboy. Hi kay Marwin Ilanan from Singapore. Hi kay Justoni Arevalo. Shout out sa Agnaya family, Colas family at Kapitan family at kay Marita Agnaya. Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento namin ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-iwan po ng comment. Huwag niyo rin po sana kalimutan na suportahan ang bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories, ang kay Kuya Louie Horror Stories at kay Miss Winnie Horror Stories na mga special guest po natin ngayon. Malaking tulong po ang inyong suporta para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Naiintindihan kita, anak. Ganyan talaga kapag mayabang. Charot. Nirekta na. Hindi ako makapag-focus eh. Nandyan ang kuya mo. Hindi mo ba siya pupuntahan? Kuya kapatid mo. Kapatid pa, okay pa. Siya nga pala. Nandyan ang kapatid mo. Ha? Kuya mo ikaw, kapatid mo siya. Kuya. Tatay niya. Ay, ang kuya! Inaasahan kanya yun. Ay, Nakesyo idolo daw ba? Nakesyo idolo ko raw ba si Loren na nakesyo idolo daw ako. Okay. Nakesyo idolo daw ba ako ni? Kesyo idolo daw ako. Sorry. buti na lang nahawakan yung ganyan tapos inantak ko.